Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. May pag-asa pong lumaya ang Pangulong Duterte. Wala na. May pag-asa pong lumaya, mga ka-reaction nito ha. Pakinggan po ninyo to. Meron din mga nagsabi sa akin na mga taga-Netherlands, itago natin siya sa pangalang, gusto mo ba magpakilala? Dulce. Sabi ni Dulce, dito sa Netherlands, meron silang rule na kapag 80 anyos na, hindi na pinakukulong. So ngayon, pwede pa natin i-allege din yan na dahil 80 years old na si Tatay Digong, wala na dapat kulong. At yung katunayan na 80 anyos na siya at siya nakakulong, labag yan doon sa karapatan niya ng, anong tawag doon? Equal protection of the laws. Kasi bakit ang ibang mga Dutch o yung ibang mga mamamayan na naririto sa teritoryo ng Netherlands, hindi na po pwedeng ikulong pag 80 anyos, pero si Tatay Digong nakakulong pa rin. Mga kakayahan, kapangyarihan upang gamitin natin, upang kunin uli natin ang isang Pilipino na mali ang pagsuko natin sapagkat kahit saan tingnan nyo, gaya ng mga paliwanag na natin, tingnan mo sa Ligang Batas, mali. Tingnan mo ang Rome Statute, mali rin ang ginawa nila. Tingnan mo Extradition Treaty, mali pa rin. Tingnan mo yung 59 provision nila, mali pa rin. Kaya kahit saan mo tingnan, mali talaga. Kaya, since nagkamali sila, kailangan gumawa sila ng paraan. At huwag nilang sabihin na hindi namin kaya, alam po ninyo, gaya ng paliwanag ko mga ilang beses na rin, meron na hong mga pagkakataon kung saan ang ICC ay walang magawa. 2 weeks ago, meron pong inaresto yung Italian government sa pakiusap ng ICC ng isang foreign national. Hindi o Italiano ang inaresto isang dayuhan sa kanila. Sapagkat nakiusap ang ICC, inaresto nila dahil merong crime against humanity demanda. So, ibinigay nila sa ICC. Subalit, 1 week after pong maisuko nila ito, natuklasan nila, hindi pala sinunod yung batas ng Italian government sa pag-aresto at pagsuko. Kaya ang ginawa nila, since mali ang prosedimento sa pagsusuko, ay kinuha muli nila. Nagpadala ng eroplano ng Italian government, eroplano ng gobyerno ng Italiano, at kinuha muli sa ICC. Wala hong magawa ang ICC. Kompletuhin ang kasabihan, aanhin pa ang damo kung blank. Aanhin pa ang damo kung napakamahal ng bigas. Kiko, gago ka ba? Mantakin mo yan, Tolentino. Ano yung pinaggagawa mo? Inawakan mo yung kamay ni Robin Padilla, nagpataas ka ng kamay. Tama yan. Tama yan, Idol Robin. Itaas mo lahat ng kamay ng alyansa. Para magmukhang tanga yung kanilang leader. Mantakin mo yan, Tolentino. Ginawa mo yan, ang liwanag ng araw. Ginawa mo yan, nagpataas ka ng kamay sa presidente ng PDP Laban. Para ano? Para makakuha ka ng boto sa mga supporter ni Senator Robin Padilla? Si Senator Robin Padilla, mga supporter niyan, supporter ng Pangulong Duterte, wala naman talaga supporter yan. Si Robin Padilla, wala naman supporter yan. Lahat ng bumoto at sumusuporta kay Robin Padilla ay mga Duterte supporters. Di ba? Ngayon, iboboto ka nila? Congratulations. Alam mo ba si Robin Padilla, isang ano yan, isang anong tawag doon? Yung anong tawag doon? Yung parang hindi kanang kamay ng Pangulong Duterte. Si Robin Padilla parang ano yan, parang utusan. Pag sinabi ng Pangulong Duterte, Binoy, shit, upo yan. Pag sinabi niya, Binoy, jump, tatalon yan. Tapos, akala mo may kapangyarihan yan sa mga supporter ng Pangulong Duterte? Si BP Sara ang may kapangyarihan. Di ba mga kareaksyon, si Tolentino, ang kapal ng apog buboy. Ay, gago ka ba, Tolentino? Pamatay! Yun.
Okay guys, napakaganda ng pag-uusapan natin. No, reaction. Okay po mga babayan, napanood nyo yung preview. Tatay Digong, no? Uuwi na anytime. Baka mamaya nyo, mamalay nyo, bukas nandito na sa Pilipinas si Tatay Digong. So reaction video lang to mga kababayan ha. Ngayon, nakita nyo naman sa preview, dito pala sa batas, no? Dito sa batas ng ibang bansa. Pag ikaw pala ay 80 years old, dapat hindi ka na makulong. Hindi ka na dapat dyan sa ICC. O yan, lumabas na yan. So ngayon, bakit ngayon nangyari? Alam niyo naman pala na ganyan ang batas dyan. Eh bakit hinuli at dinala niyo pa si Tatang Digong dyan? Isa bagay mga babae, ito wait no. Kasi nga nung hinuli si Tatay Digong, 79 years old pa lang siya, mag-80 pa lang siya. Boom! Ngayon, 80 years old na siya, isolid nyo na si Tatay Digong dito sa amin, no? Kita nyo naman si Attorney Panelo nagsalita diyan. Meron daw hinuli diyan, dinala diyan sa ICC, tapos nagkaalaman na 80 years old na yung hinuli at ay dinitain sa ICC, ay sinunduho ng eroplano. Nako, meron ba tayong eroplano susundo kay Tatay Digong? Ay, saan tayo kukuha ng pangsundo? Eh, hindi magpapahiram si Marcos niya, nyari, no? So mga babayan, wait lang tayo. Ito, paganda ng paganda, itong usapan. At mayroon na nga lumabas na ganyan, basta 80 years old, ay hindi na dapat nakadetain yung matanda na ganyang edad sa ganitong pasilidad, no? Eh, alam niyo naman mga babayan, duruin mo naman 80 years old. Ilang ano na lang yan si Tatang Digong, di ba? Oo, buti malakas talaga ang resistensya ni Tatay Digong. At sana okay ka lang dyan Tatay Digong. Basta kami dito sa Pilipinas, gumagawa kami ng paraan para ikaw ay makakauwi na. At ay masaya ang taong bayan dahil sa balita na yan ni Attorney Harry Roque. At yung mga kababayan natin dyan sa ICC na nandyan kasama nila Attorney Roque na talaga naman ay nakasubaybay at patuloy na tumutulong kay Tatay Digong. Yun ang malupit doon. At ito pa si Tolentino. Boom! Kita nyo naman si Tolentino, tinaas ng kamay ni Robin Padilla. Ito naman, ewan ko ba naman bakit pati naman si Robin Padilla, bakit ba tinataas mo pa naman yung kamay ng mga alyansa? Tulad nitong si Manny Pacquiao noong nakaraan, diyan sa may Jensen, di ba? Nakipicture-picture sa Team PDP laban. Eh ano to, pamukha ito no? Ibig sabihin nito, parang inaasar lang din nila itong si BBM, no? Eh palagay ko naasar na tong si BBM, bakit nakikipagtaasan ng kamay, nakikipagpicturan sa PDP laban? Eh supalpal sa kanya to, nakakahiya, no? Biruin mo dapat kayo mga Team Alyansa, no? Dapat magkanya-kanya kayo na mag-ikot-ikot. Eh bakit pati ba naman sa mga Team PDP laban ay nagpapataas kayo ng kamay? Pero si Robin Padilla, hindi naman natin ikakagalit yan. Siguro baka nagtagpo o anyan o tinaas, na pinicture na ng mga tiga-picture ni Tolentino. Eh Tolentino, nako, hindi naman ho si Robin Padilla nanalo yan kay Tatay Digong. Eh palagay mo susunod naman itong mga taga-supporters ni Tatay Digong, ni BP Sara, kahit itinaas ni Robin Padilla yung kamay. Nakaw, mali ka dyan Tolentino, hindi ka mananalo. Alam na namin ang karakas mo. At dito sa video natin mapapanood mga babayan, yung mga ratings, grabe, no? Biruin nyo pala yung ratings Tatang Digong dati, pinakita rito, 91%, no? Talagang siya talaga ang pinaka the best and the west na presidente sa buong Pilipinas. Alam naman natin yan, no? Mga isang taon pa Tatang Digong, pangalawang taon, pangatlong taon, di ba? Hanggang sa matapos yung kanyang termino ay talagang hindi bumaba yung kanyang ratings. Sinusupalpal siya ng mga corrupt and corruption, wala naman siya, hanggang salita lang naman kayo no? At ay marami naman siyang napatunayan na marami siyang nagawa hanggang sa umalis na siya bilang Pangulo, talaga naman makikita mo talaga na ang taas talaga ng baga sa sa pagiging Pangulo, mataas ang duration ng mga nagawa sa Pilipinas. At dito guys, dire-diretso mo yung full video kasi preview pa lang po yung napanood nyo. At dito nyo na ma-analyze. Analyze nyo po itong video natin na mapapanood. Manonood tayo kay Reaction TV PH. Subscribe nyo po yan. Tropa ko yan, kumpare ko yan si Reaction TV. Ang lupit talaga yan, nakaka-enjoy panoorin. So kita nyo naman yung preview natin ay talaga naman ay magugustuhan mo talagang tapusin yung video. At pag nagustuhan mo itong video na to, i-like mo naman and share para mapanood ng ating mga kababayan na hindi pa nakakapanood. Okay, bago tayo magsimula mga kababayan, don't forget malapit na, ilang tulog na lang, mapapaginipan mo, mananalo lahat yung mga
Team PDP laban ni Tatang Digong. Sabi ni Tatang Digong, ulitin ko ulit, pag daw hindi mo sinuportahan itong Team Duterte, kalimutan nyo na raw po siya. At yun lang ang gusto niya para maging maayos po yung ating bansa. So mga kababayan, simulan natin tong video. Kita nyo, yung mga napanood nyo po dyan sa preview, yan din po yung laman. Pero mas magugustuhan mo kasi mapapanood mo talaga yung full video. Okay, so ganito mga babayan, 80 years old na si Tatay Digong. Ibig sabihin yan, uuwi na si Tatang Digong. Ano mo na yan, insure mo na yan, insure mo na sa iyong kalooban. Anytime, uuwi si Tatang Digong dahil 80 years old na siya. Nung nahuli siya, 79 pa lang eh. Okay, let's go. Play mo na yan, boy. O, shoutout sa mga kumari ko dyan ha. Don't forget to like. Okay, let's go. Panoorin mo na. Let's go. May pag-asa pong lumaya ang Pangulong Duterte. Wala na. May pag-asa pong lumaya, mga ka-reaction nito ha. Pakinggan po ninyo to. Meron din mga nagsabi sa akin na mga taga-Netherlands, itago natin siya sa pangalang, gusto mo ba magpakilala? Dulce. Sabi ni Dulce, dito sa Netherlands, meron silang rule na kapag 80 anyos na, hindi na pinakukulong. So ngayon, pwede pa natin i-allege din yan na dahil 80 years old na si Tatay Digong, wala na dapat kulong. At yung katunayan na 80 anyos na siya at siya nakakulong, labag yan doon sa karapatan niya ng, anong tawag doon? Equal protection of the laws. Kasi bakit ang ibang mga Dutch o yung ibang mga mamamayan na naririto sa teritoryo ng Netherlands, hindi na po pwedeng ikulong pag 80 anyos, pero si Tatay Digong nakakulong pa rin. Mga kakayahan, kapangyarihan upang gamitin natin, upang kunin uli natin ang isang Pilipino na mali ang pagsuko natin sapagkat kahit saan tingnan nyo, gaya ng mga paliwanag na natin, tingnan mo sa Ligang Batas, mali. Tingnan mo ang Rome Statute, mali rin ang ginawa nila. Tingnan mo Extradition Treaty, mali pa rin. Tingnan mo yung 59 provision nila, mali pa rin. Kaya kahit saan mo tingnan, mali talaga. Kaya, since nagkamali sila, kailangan gumawa sila ng paraan. At huwag nilang sabihin na hindi namin kaya, alam po ninyo, gaya ng paliwanag ko mga ilang beses na rin, meron na hong mga pagkakataon kung saan ang ICC ay walang magawa. 2 weeks ago, meron pong inaresto yung Italian government sa pakiusap ng ICC ng isang foreign national. Hindi o Italiano ang inaresto isang dayuhan sa kanila. Sapagkat nakiusap ang ICC, inaresto nila dahil merong crime against humanity demanda. So, ibinigay nila sa ICC. Subalit, 1 week after pong maisuko nila ito, natuklasan nila, hindi pala sinunod yung batas ng Italian government sa pag-aresto at pagsuko. Kaya ang ginawa nila, since mali ang prosedimento sa pagsusuko, ay kinuha muli nila. Nagpadala ng eroplano ang Italian government, eroplano ng gobyerno ng Italiano, at kinuha muli sa ICC. Wala hong magawa ang ICC. Reaction TPPH nagbabalik. Reaction. Napakaganda po ng mga pag-uusapan natin ngayon mga ka-reaction ha. Mantakin po ninyo, si Kiko Pangilinan ay meron naman bagong pauso, ahanin pa ang damo kung... Ito po mga ka-reaction, sabi niya, ahanin pa ang damo kung... Ito po Kompletuhin ang kasabihan, aanhin pa ang damo kung blank. Aanhin pa ang damo kung napakamahal ng bigas. Kiko, gago ka ba? Hindi, nagtatanong lang ako, saan mo nakuha yung aanin pa ang damo kung napakamahal ng bigas? Di ba dapat sabihin mo doon, aanin pa ang damo kung kailangan na ng bato? Di ba dapat, aanin pa ang damo kung patay na ang kabayo? Ulitin natin Kompletuhin ang kasabihan, aanhin pa ang damo kung blank. Aanhin pa ang damo kung napakamahal ng bigas. O, di ba? Titirahin pa niya si Bongbong Marcos. Pinapasyalan naman niya sa Malacanang, kasama niya si Sharon Cuneta. Namamasyal sila sa Malacanang. Namamasyal ba sila? Si ano yon? Si Rojas. Si Rojas yun.
O nga no, nawawala si Roas, si Mar. Si Mar ngayon tahimik na lang. Hindi na siya nangangampanya sa Dilawan. Di ba mga ka-reaction? Nakakahiya yan, oy. Kiko. Kiko, nakakahiya yan. Anong ginagawa mo sa buhay mo, Kiko? Aanin pa ang damo kong napakamahal ng bigas. Eto po, meron pang isa. Wag po kayong mainip. Meron pa siyang isang pakulo. Ito po yung nangyari. Ito po yung video na hindi edited video. Yung paghagis po niya ng lambat. Nagpapasikat talagang to si Kiko, no? Nagpapasikat po siya na, ay, naku po, nagpapasikat. O, pasikat ka. Yun ang edited. Ayun, oh, napakaganda ng pagkakabuka nung lambat. Napakaganda ng pagkakabuka ka. Ayun. Pangalawa. Ayun. Tawa, no. Ito, hindi nakabuka ka. Close. Yung isa, open, oh. Oh, yun. Yun ang totoo. Yung unang agis po edited. Niloloko tayo ng Kiko na to, ah. Alatang edited, eh. Iba yung nagagis, eh. O ito. Siya to. Kiko, tatanga-tanga ka ba? Hindi, tanong lang. Ba't niloloko mo kami? Pinapakita mo, magaling kang magagis ng lambat, eh. Ayan, oh, palpak. Tapos, edited pa, iba naman pala yung nagagis. Tapos, sinila-hila mo, kunyari, nakahuli ka ng isda. Ay, nako, Kiko. Ano pa kaya susunod? Aanin pa ang damo kung napakamahal ng bigas? Talagang pasikat tong Kiko na to, eh. Pasikat po talaga siya, mga kareaksyon. Alam po ba ninyo, mga kareaksyon, na si Lacanilaw, si Marcos Lacanilaw, ay ikinulong na daw ng Senado. Yung kinontempo ni Bato de la Rosa. Pero balita ko, 2 araw lang. Bakit 2 araw lang? Kung totoo man yun, bakit pa siya kinomtemp kung 2 araw lang? Diba? Dapat hindi 2 araw. Mali yun. O diba, ito po. Nasa kustodiya na ng Senado si Special Envoy on Transnational Crime Marcos V. Lacanilaw. Ito ay alinsunod sa kautusan na inilabas ni Senate President Francis C. Escudero kahapon, April 21. Si Lacanilaw ay kusang loob na nagtungo sa Senado upang personal na tanggapin at sumunod sa kautusan. Matapos ang maingat na pagsusuri, ipinasa sa ilalim na ni SP Escudero si Lacanilaw sa Senate custody matapos mabigong sagutin ang ilang tanong sa kanya kaugnay na naging proseso at partisipasyon niya sa pag-aresto at pagdadala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague. Kahit papaano, at least, si Chis Escudero ay sumunod sa kanilang batas. Meron pa siyang alam na pa-syokos order. Nararamdaman na kasi ni Chis na hindi nila kayang i-contempt, i-impeach si BP Sara Duterte. Hindi po nila kayang i-impeach. Ito pa. Wala na ang Pangulong Duterte rito. Oh. Wala na daw po ang Pangulong Duterte dito sa Pilipinas, sabi ni Atty. Sal Panelo. Pag-uusapan po natin mamaya ang video na yun. Dito muna tayo sa mga picture. Alam po ba ninyo na yung mga PDP laban, pwede po silang manalo lahat? Pwede po silang manalo lahat dahil meron po akong basehan. Meron po akong pinagbabasihan. Ito po. Ayan. Nakikita po ninyo yan. Ako gusto ko tong pagtaas ng kamay ni Robin Padilla kay Tolentino. Alam ko naman si Idol Robin Padilla, hindi naman talaga niya gustong ipaboto to. Talagang inaasar lang niya tong alyansa na paubos yung alyansa. Ngayon, ito namang si Tolentino, Senador Tolentino, tanong lang. Matanong lang kita, gago ka ba? Hindi, tanong lang kung gago ka. Di ba kumalas ka sa PDP laban? Tapos naniwala ka naman na kapag itinaas ng kamay mo ni Robin Padilla, ni Senator Robin Padilla,
ay iboboto ka na ng mga tagasunod ng PDP Laban? Di ba? Tama yan. Senador Robin Padilla, tinaas mo ang kamay niya. Isang insulto yan sa alyansa. Isang sampal sa pagmumuka ni Bongbong Marcos dahil ang kanyang mga senatoriables ay nagkalat na. Hindi na nila alam kung sino lalapitan nila para magtaas ng kamay sa kanila. Sige, sa Senator Robin Padilla, lahat sila itaas mo ang kamay. Isang insulto po yan mga kareaksyon sa alyansa. Ilan na? Si Amy Marcos, itinaas ni Robin Padilla. Si Villar, itinaas ni BP Sara. Si Amy Marcos, tinaas din ni BP Sara. Ngayon, si Robin Padilla, itinaas niya si Tolentino. Itaas mo lahat ng kamay ng mga alyasa. Mantakin po ninyo yan. Alam naman ni Tolentino na wala siyang mapapala dyan sa pagtaas ng kamay ni Robin Padilla. At alam naman ni Idol Robin Padilla ay kumpleto na ang ating slate. Di ba? Yung 10 senatoriable. Pag-uusapan po natin yan dahil meron pong tsansang manalo lahat ang ating mga senatoriables. Maniwala kayo dito. Ayan, sige. Akala ni Tuto lahat ng mga butante ng Pangulong Duterte dito. Ano sinabi ng Pangulong Duterte? Hindi niya itataas ang kamay yan kasi umalis di ba? O ngayon, itinaas ni Robin Padilla ang kamay ni Tolentino, isang kiss of death, sabi nga niya. Sabi nga ni Bobong, anong pangalan no? Si Gado ng Pambasang Bobo. Meron pa siyang alam na pakis-kiss of death. Oy, Tolentino, gago ka ba? Alis-alis ka sa alyansa. Ngayon, hindi mo alam kung paano mo itaas ang kilikili ni Robin Padilla. At sumakay ka naman kay Robin Padilla. Ha? Isang insulto yan sa alyansa na nagkalat na po ang alyansang-sang, masangsang alyansang-sang. Mantakin mo yan, mga kareaksyon. Si Tolentino, ang kapal ng pagbumuka. Matapos kumalas sa PDP Laban, ngayon naiinggit siya kasi alam niya ang PDP Laban yung 10 ay mananalo lahat. Mga kareaksyon, tama yung ginawa mo, Senator Robin Padilla. Dapat pati yung paa tinaas mo. Isang sampal po sa pagmumukha ni Bongbong Marcos to. Dahil mantakin mo yung Bongbong Marcos, kung alam mo pa ang ginagawa mo at nangyayari sa iyong alyansa, isang kalaban, isang presidente ng PDP Laban ang nagtaas ng kamay sa dalawa mong kandidato dyan sa alyansa. Gagawin nila ang lahat kahit kahayupan, katarataduan, kagaguhan. Gagawin nila lahat kahit magmukha silang mga siraulo. Kahit magmukha silang mga alam niyo yun, yung mga anong tawag doon, yung mga taong tumatakbo sa kalsada. Hindi na nila alam, Bongbong Marcos, kung sino-sino lalapitan ng mga alipors mo. Ayan, si Tolentino, nahilo na yata. Oy, Tolentino, nasa katunuan ka ba? Mantakin mo yan, Tolentino. Ano yung pinaggagawa mo? Inawakan mo yung kamay ni Robin Padilla, nagpataas ka ng kamay. Tama yan. Tama yan, Idol Robin. Itaas mo lahat ng kamay ng alyansa. Para magmukhang tanga yung kanilang leader. Mantakin mo yan, Tolentino. Ginawa mo yan, ang liwanag ng araw. Ginawa mo yan, nagpataas ka ng kamay sa presidente ng PDP Laban. Para ano? Para makakuha ka ng boto sa mga supporter ni Senator Robin Padilla. Si Senator Robin Padilla, mga supporter niyan, supporter ng Pangulong Duterte, wala naman talaga supporter yan. Si Robin Padilla, wala naman supporter yan. Lahat ng bumoto at sumusuporta kay Robin Padilla ay mga Duterte supporters. Di ba? Ngayon, iboboto ka nila? Congratulations. Alam mo ba si Robin Padilla, isang anong tawag doon? Yung anong tawag doon, yung parang hindi kanang kamay ng Pangulong Duterte. Si Robin Padilla parang parang utusan. Pag sinabi ng Pangulong Duterte, Binoy, sit, upo yan. Pag sinabi niya, Binoy, jump, tatalon yan. Tapos, akala mo may kapangyarihan yan sa mga supporter ng Pangulong Duterte? Si BP Sara ang may kapangyarihan.
Di ba mga kareaksyon, si Tolentino, ang kapal ng apog buboy. Ay, gago ka ba, Tolentino? Ito ba ha? O ayan o, mga kareaksyon. 2020 approval trust rating of top of Philippine official. Ayan, 2020 mga kareaksyon, 91% po approval rating, tsaka 91% trust rating ang Pangulong Duterte. 2020 po yan. Yan po ang midterm. Midterm po yan mga kareaksyon. Ngayon, ano yung midterm ni Bobong Marcos? 25%. 25%. Oh, di ba? Ito mga kareaksyon na ito. Ayan. Ito na sinasabi ko sa inyo. Sinasabi ko sa inyo na may posibilidad na mananalo lahat ang PDP laban slate. Makikita po ninyo dyan mga kareaksyon. Ayan o, December 14 to February 20, 2016. Alam po ba ninyo, ang Pangulong Duterte ay 5% lang. Ayan o. Pangatlo lang siya o, pangatlo 5% lang. Tapos umangat siya ng 15%, 20%, oh. Tapos bumagsak na naman siya ng 11%, 38%, 2015. Tapos mga kareaksyon, 2016, yung 6, ano lang po siya, 2016, 24% lang, oh. Umangat na. Pero alam po ba ninyo mga kareaksyon na nanalo ang Pangulong Duterte? Ito pa mga kareaksyon ha. Kaya wag nyo masyadong tignan yung yung mga survey na yan. Malayo yan sa katotohanan na yan mga kareaksyon. Pang-ilan ang Pangulong Duterte dyan? Pang-apat, Grace Poe, Marroas, Jejo Marbinay, ayan o, Rodrigo Duterte, tapos Chisa Escudero, pang-9, 9%. O, di ba Bongbong Marcos, 3%. Makikita po ninyo dyan, napakalayo po ng Pangulong Duterte dyan. Tapos 16% lang siya. 2015 na, 16% pa rin. Oh. Ang layo po, si Grace po, 47%. Si Marroas, 39%. Si Jejo Marbinay, 35%. Sila po yung nagbabanatan, yung tatlong yan. Maya-maya, mga kareaksyon, nanalo ang Pangulong Duterte. Kaya malamang sa malamang, yung survey na yan, yung PDP laban mga kareaksyon, kasi mahirap po kasing takpan yung buong Mindanao tsaka Visayas. Kapag nag-block voting po yung PDP laban supporters, ay mahihirapan po ang mga kalaban. Kasi sa totoo lang, nakakakuha pa yung ibang mga kandidato ng PDP laban sa mga ibang botante, yung mga hindi nag-block voting. Paano mo tatakpan yung mga block voting? Di ba, ang dami natin. Sobrang dami natin. Ilang percent tayo sa kasulukuyan? 61%. Yung alyansa, 25%. Hindi, kung titignan mo yan kay Bongbong Marcos, yan ay nagre-reflect sa mga botante yan. Nagre-reflect po sa mga botante na ang leader ng alyansa ay meron lamang 25% influence, power. Ang kanyang power ay 25% kumpara sa 61% ni VP Sara Duterte. At alam po ba ninyo doon sa Mindanao ilang percent si VP Sara? 96%. Yung Mindanao, tingnan niyo po ninyo sa Jensen, si Manny Pacquiao, ang kasama po niya doon sa tarpaulin, si Bongo, si Marcoleta, si Bato de la Rosa, tsaka siya, oh. Ibig sabihin mga kareaksyon, ibig po sabihin dito, meron pong tsansang manalo ang PDP laban. Ay napakalaki pong tsansang manalo ng PDP laban, lahat po sila. Dahil kung makikita po natin mga kareaksyon, talagang nagsasalita po dyan, yung survey ni VP Sara Duterte, 61%. Tapos itong si Bongbong Marcos, 25%. Kung yun ang susundan natin, basihan, panalo po lahat ng PDP laban. Baka si Camille tsaka si Amy ay mananalo din. Di ba? Baka. O di ba? Wag po kayo mang-iwan ng mang-iwan ng blankong kailangan 12 po. Baka yun pa ang gamitin nila para makapandaya. Kaya pakiusap po sa inyo,
Kung sinong inaakala ninyo na bobotong no sa impeachment, ay yun po ang ano ninyo. Hindi talaga ako makapaniwala kay Tolentino, ang kapal ng apong niya, no? Senator Robin, lahat ng alyasa, itaas mo ang kamay. Nakala ni Tolentino, si Robin Padilla ay ganun kalakas sa mga butante ng mga Duterte. Binitbit lang yan ng mga Duterte, ano ka ba? Si Binoy, isang utusan niya ng Pangulong Duterte. Kapag sinabi niya, Binoy, higa, hihiga yan. Mantakin mo yan, magpapataas ka ng kamay kay Binoy. Saludo ako sa'yo, Senator Robin Padilla, sa ginawa mo kay Tolentino. Ginawa mo siyang mukhang gago. Hindi ko naman sinabing gago si Tolentino. Tinatanong ko siya, gago ka ba? O hindi naman. O hindi daw siya gago, edi okay. Ito pa, ito po, pakinggan po natin ito. May pag-asa pong lumaya ang Pangulong Duterte. Wala na. May pag-asa pong lumaya, mga kareaksyon ito ha. Pakinggan po ninyo to. Meron din mga nagsabi sa akin na mga taga-Netherlands, itago natin siya sa pangalang, gusto mo ba magpakilala? Dulce. Sabi ni Dulce, dito sa Netherlands, meron silang rule na kapag 80 anyos na, hindi na pinakukulong. So ngayon, pwede pa natin i-allege din yan. Na dahil 80 years old na si Tatay Digong, wala na dapat kulong. At yung katunayan na 80 anyos na siya at siya nakakulong, labag yan doon sa karapatan niya ng, anong tawag doon? Equal protection of the laws. Kasi bakit ang ibang mga Dutch o yung ibang mga mamamayan na naririto sa teritoryo ng Netherlands, hindi na po pwedeng ikulong pag 80 anyos, pero si Tatay Digong nakakulong pa rin. So, ako'y makikipag-usap din sa mga Dutch lawyers para dito sa batas neto dahil kung may ganyan talaga, pwede natin i-challenge yan na that is contrary to human rights because it violates yung equal protection of the law. Ang ibig sabihin po ng equal protection of the law, yung person similarly situated should be treated alike. Bakit ang Dutch na 80 anyos hindi na po pwede makulong? Bakit si Tatay Digong nakakulong pa rin? So yan ay additional na karagdagan natin, no? Kaya nga po importante na makita ko si Tatay Digong. Well, anyway. Ako importante din po na makita ko si Tatay Digong. Dahil meron akong ibibigay sa kanya yung silver play button natin eh. Diba? Ito po, sinabi po yan ni Senator Harry Roque. Gusto ko po siya maging senator, magaling eh. Na kailangan na pag 80 years old na, hindi na kailangang makulong. O ito naman po si Senator Sal Panelo. Dito susupalpalin niya dito si Boying. Kasi sabi ni Boying dandil na daw, dandil na. Sabi ni Senator Sal Panelo, hindi, pababalikin ko yun. Mali ang ginawa ninyo, babalik at babalik sa Pilipinas ang Pangulong Duterte. Wala na ang Pangulong Duterte rito. Yes. Kaya boot in academic na to, useless, sabi nila. Sabi po namin sa aming sagot doon sa argumentong yon, pag yan pinatupad natin yung ganyang katwiran, ay bibigyan mo ng gantimpala ang isang illegal na akto. Sapagkat ang mangyayari niyan, pag merong kaso sa ibang bansa, ang isang Pilipino, isusuko na lang natin nang hindi tayo dumaraan sa proseso. Gagantimpalaan mo pa yan at hindi po maaaring gawin natin yan sapagkat meron tayong sariling batas dito sa ating bansa. Hindi po pwedeng sasabihin mo lang, wala na. Sinuko na namin o tinakas na namin hindi po pwede yan. Otherwise, you will be rewarding, as we said in that petition, doon sa mga naggawa ng mali at illegal. Hindi po pwede yan. ICC custody of former President Duterte does not render the petitions moot. In this connection, petitioner acknowledges that former President Duterte is currently under the custody of ICC, having been illegally surrendered by the Philippine government to the... Ito po mga kareaksyon, ipapaliwanag po dito ni Senator Sal Panelo na talagang pwedeng maobliga yung mga nag-kidnap sa Pangulong Duterte na ibalik. Ba't uso ang kidnapping sa panahon ni Bongbong Marcos? Ba't yung Pangulong Duterte kinidnap? ICC on March 12, 2005, after the filing of the petition for habeas corpus.
The respondents are therefore expected to argue that the petitions are moot and academic. On this score, the petitioner respectfully submits that the respondent cannot escape compliance with a writ of habeas corpus by simply claiming that former President Duterte is no longer in their custody. To allow the same would be to reward the respondents for their illegal and unconstitutional actions and their deliberate attempt to evade judicial review and correction by arrogating the role of competent judicial authority for themselves and proceeding with the forced surrender of the former president to the ICC despite the pending petitions before this honorable court that question the same. The respondents will no doubt claim difficulty, if not impossibility, to produce the former president. Yes, Attorney. Siguro yung unang paragraph na binasa mo, explain muna natin. Kasi yung mga opisyales na nakademanda doon sa petition for writ of habeas corpus, sinasabi nila na wala na ang Pangulong Duterte rito. Yes. Kaya moot and academic na to, useless, sabi nila. Sabi po namin sa aming sagot doon sa argumentong yon, pag yan pinatupad natin yung ganyang katwiran, ay bibigyan mo ng gantimpala ang isang illegal na akto. Sapagkat ang mangyayari niyan, pag merong kaso sa ibang bansa, ang isang Pilipino, isusuko na lang natin nang hindi tayo dumaraan sa proseso. Gagantimpalaan mo pa yan. At hindi po maaaring gawin natin yan sapagkat meron tayong sariling batas dito sa ating bansa. Hindi po pwedeng sasabihin mo lang, wala na. Sinuko na namin o tinakas na namin . Hindi po pwede yan. Otherwise, you will be rewarding, as we said in that petition, doon sa mga naggawa ng mali at illegal. Hindi po pwede yan. Ano yung binabasa mong pangalan? Yes, pagpapatuloy ko po, Attorney, sa 14, the respondents will no doubt claim difficulty, if not impossibility, to produce the former president to this honorable court because they have surrendered him to the ICC. However, if this honorable court issues the writ of habeas corpus, as it should, the respondents, as representatives of the Philippine government, must be required to exercise its awesome powers as a sovereign government to secure the return of the former president from the ICC. Nothing less than the Philippine government's absolute best efforts to recover former President Duterte should be acceptable to this honorable court, considering the self-inflicted nature of any difficulties to be encountered by the respondents, their blatant violations of the Constitution, and the serious implications of national sovereignty. Yan, sinasabi ho nila na mahirap na ibalik ang presidente kasi wala na silang jurisdiction over ICC. Hindi pa pwedeng yan ang gagawin nilang dahilan. Sapagkat ang ating bansa ay isang sovereign country. Meron tayong kapangyarihan, meron tayong kalayaan, may sistemang pangligal. Meron tayong mga kakayahan, kapangyarihan upang gamitin natin, upang kunin uli natin ang isang Pilipino na mali ang pagsuko natin sapagkat kahit saan tingnan nyo, gaya ng mga paliwanag na natin, tingnan mo sa Ligang Batas, mali. Tingnan mo ang Rome Statute, mali rin ang ginawa nila. Tingnan mo Extradition Treaty, mali pa rin. Tingnan mo yung 59 provision nila, mali pa rin. Kaya kahit saan mo tingnan, mali talaga. Kaya, since nagkamali sila, kailangan gumawa sila ng paraan. At huwag nilang sabihin na hindi namin kaya, alam po ninyo, gaya ng paliwanag ko mga ilang beses na rin, meron na hong mga pagkakataon kung saan ang ICC ay walang magawa. 2 weeks ago, meron pong
inaresto yung Italian government sa pakiusap ng ICC ng isang foreign national. Hindi o Italiano ang inaresto isang dayuhan sa kanila. Sapagkat nakiusap ang ICC, inaresto nila dahil merong crime against humanity demanda. So, ibinigay nila sa ICC. Subalit, 1 week after pong maisuko nila ito, natuklasan nila, hindi pala sinunod yung batas ng Italian government sa pag-aresto at pagsuko. Kaya ang ginawa nila, since mali ang prosedimento sa pagsusuko, ay kinuha muli nila. Nagpadala ng eroplano ang Italian government, eroplano ng gobyerno ng Italiano, at kinuha muli sa ICC. Wala hong magawa ang ICC. Tinatanong ng reporter yung Italian government. Sabi niya, buti pumayag itong ICC. Paano niya nakuha? Aba, sabi niya, hindi sila mga Diyos. Kami ang Diyos dito sa aming bansa. Kami ang may kapangyarihan. May sarili kaming kasaringlan. Kaya kinuha namin muli. That's one. Another is, ito very recent, just before the Holy Week. Meron nung, di ba, may patakaran si Presidente Trump na yung mga illegally staying sa Amerika, pinatatanggal niya, pinaalis niya. And one of them, isang, kung hindi tayo nagkakamali, national ng El Salvador. Tinanggal, binalik sa El Salvador, pinakulong, sinuko, dineport. Dinagdemanda ngayon. Sabi niya, mali ho. Mali ang illegal yung ginawa. Nagbista sila. Sabi ng hukuman ng Amerikano, mali, hindi po pwede yan. Pwede tayo magpatanggal, pero sundin natin ang batas natin dito. Kaya, inutusan ng gobyerno, ibalik niyo yan. Ang ginawa nila, nag-apila sa US Supreme Court. US Supreme Court. Ano sabi ng Supreme Court? Hindi po pwede. Meron tayong batas. Kailangan sundin natin. Sapagkat mali yan, kailangan itong gobyernong ito i-facilitate ninyo. Ayusin ninyo yan para makabalik ang dineport sa El Salvador. Ayan kita nyo na. Ito, dayuhan ito dayuhan sa Amerikano na gustong kunin, pinababalik. Dayuhan to kriminal pa. Pareho din sa Italian government, dayuhan ng Italiano, pero at kinuha. Bakit naman sa atin, mamamayang Pilipino mismo, biro nyo yun? Kaya hindi yun dahilan para sabihin na wala na ho sa amin, wala kaming kakayahan, hindi po pwede yan. Yan. Nalinaw. Pakalinaw, pagpapaliwanag niyo po, attorney, dahil ito, malaking pupukaw na naman sa isipan ng mga kababayan natin, di ba? How much more nga, attorney, bagaya po ng inyong nabanggit na mismong Pilipino ang may kakayahan na bawiin ang ating former president dahil siya mismo ay isang Pilipino rin. Attorney, sa atin pong pagpapatuloy sa 15, to be sure the fact that the former president is under ICC custody does not render the consolidated petitions moot. Indeed, he is still illegally detained on the basis of a warrant of arrest issued by a court with no jurisdiction and an arrest made in violation of the very procedures of the Rome Statute requires, among other grounds. Sa 16, while this honorable court may not have jurisdiction over the ICC, the respondents certainly fall under its jurisdiction. The respondents can therefore be commanded to seek the return of the former president from the ICC. This honorable court's ruling and guidance are necessary whether the petitions are moot or not. Puntahan po natin yung portion na yun. Ang sinasabi po nila, wala na, moot and academic. Kasi wala na nga. Yes. Hindi po pwedeng maging moot and academic. Kasi sinasabi nila, wala naman tayong jurisdiction sa ICC. Hindi naman yung ICC pinag-uusapan yung mamamayang Pilipino na isinuko mo sa kanila. Correct. Ang may jurisdiction ang ating mga hukuman doon sa illegal na ginawa ninyo. Sapagat ang saligang batas ay binigyan ng kapangyarihan ang hukuman
na litisin at idetermina kung ang isang hakbang o akto na ginawa ng isang opisyal ng gobyerno o ng gobyerno ay illegal o hindi. Yun no, may jurisdiction tayo doon kaya it can never be moot and academic. Yan ang sinasabi namin. Sapagkat yung illegal na akto ay hindi makakatakas doon sa katawan ng gumawa. Kahit saan ka magpunta, susundin ka. Illegal ang ginawa mo rito, kahit saan ka pumunta, illegal pa rin yan. Hindi mo maaaring sabihin, wala na ako sa Pilipinas eh. Yeah. Okay, maraming salamat. Maraming pong salamat, attorney, sa atin pong pagpapatuloy. In any event, this honorable court has on multiple occasions decided cases that have become moot. In fact, in the case of Toyoto versus Ramos, GR number L69270, October 15 of 1985, this honorable court ruled on the petition for habeas corpus despite the subject's release. If a ruling was deemed necessary, then even with the subjects no longer in custody, there is even stronger reason for this honorable court to rule now, given former President Duterte's continued illegal detention. 18. In the matter of the petition for writ of habeas corpus, Data versus De Lima, on September 8, 2020, this honorable court held that it is not precluded from deciding cases otherwise moot if first, there is a grave violation of the Constitution, second, the exceptional character of the situation and the paramount public interest are involved, third, when the constitutional issue raised requires formulation of controlling principles to guide the bench, the bar, and the public, and fourth, the case is capable of repetition yet evading review. 19. All such conditions for this honorable court's exercise of judicial power are present. The respondents have committed grave violations of the Constitution, including the denial of former President Duterte's right to due process of law under Article 3, Section 1, the violation of separation of powers and appropriating judicial power for themselves in contravention of Article 8. All such conditions for this honorable court's exercise of judicial power are present. The respondents committed grave violations of the Constitution, including the denial of former president's right due process of law under Article 3, Section 1, the violation of separation of powers by appropriating judicial power for themselves in contravention of Article 8, Section 1, the failure to comply with its prime duty to serve and protect Filipinos under Article 2, Section 4, and the failure to comply with the duty to place paramount consideration on national sovereignty and national interest in dealings with foreign bodies under Article 2, Section 7. 20. This case obviously involves a highly exceptional situation and paramount public interest, not only because it involves a beloved former president of the Republic of the Philippines, but also because of the serious implications on our country's sovereignty and even on ordinary Filipino citizens. For instance, those who are subject of an international criminal police organization. Yung last two paragraphs mo. Yes, we can go 23-24, attorney. In this warrant of arrest is endorsed. Wanag ng hukuman o rather ng saligang batas ng kapangyarihan Rome Statute. Yet evading review. In fact, in her press briefing this morning, March 14, 2025, the Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro announced that the Philippine government will also cooperate with Interpol for the arrest of Senator Ronald Bato de la Rosa,
once its ICC warrant of arrest is endorsed. Last one, 24. This honorable court's intervention and relief is therefore as urgent and necessary now that it was when the V. Duterte petition was filed, whether or not the petitions are moot. Yan ang sinasabi natin kanina na kailangan talagang magkaroon ng mga rulings, mga deklarasyon ng Korte Suprema upang maging maliwanag ang gagawin ng isang gobyerno kaugnay sa mga ganitong kalakaran kung saan ang isang mamamayan ay dinidemanda sa dayuang tribunal o tribunal. At sinasabi po natin doon, lalong-lalo pa nga, na this involves yung tinatawag na paghihiwalay ng mga sangay, separation ng branches of government. Kasi kung matatandaan po ninyo, doon sa Section 59 o Article 59 ng Rome Statute, sinasabi doon na kung meron kayong aarestuhin at meron silang warrant of arrest na in-issue, kinakailangan yung warrant of arrest na yon ibigay mo doon sa lokal na hukuman ng bansa kung saan naroon yung gusto mong ipa-aresto. At ipadaan mo doon sa tinatawag na competent judicial authority. At ito'y napakalaga, sabi namin sa petisyon, sapagkat itong executive, yung Department of Justice, inagaw na ang kapangyarihan ng hukuman. At sila sila daw yung judicial competent authority. Biro niyo yun, nangagaw na sila ng isang sangay, sila ay nasa executive. Napakaliwanag ng hukuman, or rather ng saligang batas, ng kapangyarihan ng hukuman ay sa kanila lang ibinibigay to determine whether an act of an official or an institution or an instrumentality or a government is illegal or not. Sila lang yun. Sila ang hukuman, hindi ang itong DOJ, sila lang yung tinatawag na prosecutorial. Sila lang ang uusig. Hindi sila ang hatol. Biro mo, sila na ang umuusig, sila pa nag-aresto, sila pa hatol. Anong ibig sabihin, kangaroo court. Hindi ubre yan. Yan po ang sabi namin sa petisyon. Melody ng song. Ang bayan ko'y pinagpala pagkat sa aming pinigay ang isang biyaya na mag-aahon sa hirap at dilim ng kahapon at sa bawat Pilipino'y magtatanggol sa bayan ko dating laganap pang-api at dusa sa aming mga mahihirap. Ngunit ikaw ay dumating, sagot sa aming mga dalangin. Muli kaming babangon, mabuhay ka, Tatay Digong. Ama, maraming salamat. Aming mga mata'y minuhulat, gawain ng masasamay iyong isiniwalat. Ikaw lang ang pag-asa naming lahat. Pinamatay niya ako kung iyak ako. Pilipinas, muling makikilala at itataas katahimikan
sa ating puso'y mamamayani. Mga ngiti sa labi, di mapapawi. The breathing daw. Mabuhay ka, Tatay Digong, maraming salamat. Ang malasakit sa Pilipino ay walang kasing tapat. Ika'y paglalaban ng iyong mga anak. Tunay kang biyaya sa bansang Pilipinas. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna. Iyan, no? Tapos, isa pa. Di ba? 4 dapat na sardinas, eh. Yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.